Namatay si Edwin sa mismong araw ng kaarawan ng anak niya. At habang ang buong baryo'y nagluluksa, may isang babae ang tahimik lang na nakatayo sa dulo ng lamay, hindi kilala ng pamilya, hindi imbitado, pero nakatitig sa bangkay na parang matagal na silang magkakilala. Yun ang unang gabi na napansin ko siya. At simula noon, hindi na naging normal ang buhay namin. Ako si Marlene, biyuda, 3 taon nang mag-isang bumubuhay sa 2 anak. Mahirap lang kami. Tindera sa palengke, minsan namumulot ng kalakal, basta't may kita para sa gatas at bigas. Pero hindi yun ang pinakamabigat sa akin. Ang mas mabigat ay yung gabing inabot ko si Edwin sa ospital. Wala na siyang buhay, wala man lang paalam. Sabi ng doktor, atake daw sa puso. Pero hanggang ngayon, may kutob ako, may iba. Hindi ako mapalagay. Kahit ang bangkay niya, may kung anong kakaibang hitsura, namutla, pero may itim sa paligid ng mga mata, at parang may bakas ng takot sa mukha. Para bang nakita niya ang kamatayan bago siya tuluyang binitawan ito. Pagkalibing, doon na nagsimula ang mga kakaibang nangyayari. Una, isang gabi habang tulog ang mga bata, may narinig akong kaluskos sa bubong. Akala ko pusa lang. Pero nang sumilip ako sa bintana, may aninong dumaan sa likod bahay, matangkad, payat, at may buhok na mahabat basa na parang bagong ligong babae. Pagtingin ko sa orasan, 2:30 ng madaling araw. Kinabukasan, may kumatok sa bahay. Babae, nasa late 30 siguro, maputi, maamo ang mukha, pero may titig na hindi ko makalimutan, parang malamig, pero pamilyar. Nagpakilala siya, si Rina. Kumar daw siya ni Edwin. Ako raw ang gusto niyang tulungan. Ayaw kong pabayaan ang pamilya ng mahal kong kaibigan, sabi niya, habang iniaabot ang isang supot ng groceries at sobre ng pera. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kaba ang sumiksik sa dibdib ko. Hindi ko matandaan na may binanggit si Edwin na Rina. At kung totoo man ang sinasabi niya, bakit ngayon lang siya lumitaw? Pero sa hirap ng buhay, hindi ko na nagawang tumanggi. Tinanggap ko ang tulong niya. Hanggang sa naging madalas ang pagdalaw niya, tuwing hapon, may dala siyang tinapay para sa mga bata, gamot para sa ubo, minsan pangabayad sa kuryente. Doon na siya tinawag ng mga kapitbahay na kakaibang kumare. Dahil hindi lang siya basta mabait, parang sobra. Laging alam ang kailangan namin, parang may pakiramdam kung kailan ako umiiyak, at laging naroon bago pa man ako humingi ng tulong. Pero habang tumatagal, may mga napapansin akong hindi tama. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami ng matalik kong kaibigang si Janice, natanong niya kung bakit laging wala si Rina tuwing umaga. Napansin daw niyang sa gabi lang talaga ito lumalabas. Teka, Marlene, nakita mo na ba siyang sumikat ang araw? Tanong ni Janice, pabiro pero may halong kaba. Napaisip ako. Hindi na. At isang gabi, hindi ko malilimutan, nakita ko si Rina na nakatayo sa harap ng litrato ni Edwin. Hindi niya alam na gising pa ako. Kinakausap niya yung larawan. Sabi niya, akala mo makakawala ka sa akin? Sa kabilang buhay man o dito, akin ka pa rin. Nanlamig ang buo kong katawan. Doon ko naisip, may hindi ako alam tungkol kay Edwin. May tinatago siya sa akin. Sinubukan kong tanungin ang matandang nanay ni Edwin tungkol kay Rina. Pero pagkarinig pa lang ng pangalan, nanginginig na ang kanyang kamay. Sabi niya, hindi yan tao, anak. Matagal na yan. Si Edwin, muntik nang mamatay noon dahil sa kanya. Nagkatinginan kami ni Janice.
Sa dami ng narinig naming kwento tungkol sa mga nilalang na hindi tao, bigla kaming nanahimik. Hindi na ito ordinaryong kwento ng pagtataksil o lihim. May mas malalim, mas madilim. Isang gabi, umuwi akong galing palengke, at nadatnan ko ang bahay naming bukas ang pinto. Tumakbo ako papasok, at nakita ko si Rina, nakatayo sa may kwarto ng mga anak ko. Nakangiti siya, pero yung ngiti niya malamig, walang damdamin. Ayos lang sila, sabi niya. Inaantay lang kita. Hindi ko alam kung bakit, pero para akong napako sa kinatatayuan ko. Para akong bata sa harap ng multo. Hindi ako makakibo, hindi makatakbo. Pagkagabi niyon, dinala ko ang mga anak ko sa bahay ni Janice. Doon kami pansamantalang tumuloy. Pero kahit doon, nararamdaman kong hindi kami ligtas. May isa pang bagay na hindi ko mabura sa isipan ko, isang sulat na natagpuan ko sa ilalim ng lumang drawer ni Edwin. Gawa sa lumang papel at parang sinulat sa pagmamadali. Nakasulat lang, kung nababasa mo to, ibig sabihin patay na ako. Huwag mong pagkatiwalaan si Rina. Hindi siya tao. Akin lang ang kasalanan at ngayon, kayo ang pinagbabayaran. Pagkabasa ko nun, humigpit ang hawak ko sa papel. Naramdaman kong basang-basa ang likod ng damit ko sa pawis. At sa labas ng bintana ni Janice, may aninong nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi umaalis. Nakatingin lang. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano matatapos ang lahat ng to, pero isang bagay ang sigurado ako. Si Rina hindi basta kumare. Isa siyang nilalang na hindi dapat binuhay muli ng alaala ng isang lalaking hindi marunong lumimot. At ngayon, kami ang susunod. At kung gusto mong malaman kung paano nagsimula ang sumpa sa pamilya namin, manatili ka. Dahil ang kwentong ito, totoo. At hindi pa ito tapos. May mga gabi na hindi ko na alam kung saan natatapos ang panaginip at nagsisimula ang katotohanan. Sa bawat pagdilat ko, ang unang tanong ko palagi, ligtas pa ba kami? Dahil simula nang dumating si Rina, parang may multong nakadikit na sa bawat hakbang ko. Sa bahay ni Janice kami pansamantalang nanirahan. Siya ang nag-alok, at alam kong hindi ko na kayang bumalik sa bahay naming pinasok na ng kung anong nilalang. Si Janice, matagal ko na siyang kaibigan. Lumaki kami sa iisang barangay, sabay nagdalaga, sabay nagkapamilya. Pero kahit gaano siya kalapit sa akin, may mga bagay akong hindi na kayang ikwento ng buo, tulad ng sikreto ng pamilya ni Edwin. Noong unang taon ng kasal namin, may dumating na matanda sa bahay. Gabi rin yon, tag-ulan, at nakasuot siya ng basang barong at may hawak na baston na may ukit ng ahas. Hinahanap daw niya si Edwin. Sabi niya, may utang pa siya sa lupa at sa langit. Hindi ko na naitanong kung anong ibig niyang sabihin dahil pinalayas siya ni Edwin, galit na galit. Hindi na rin siya muling bumalik. Pagkaraan ng mga taon, minsan ko ring narinig si Edwin na sumisigaw sa gitna ng gabi habang nananaginip. Palagi niyang binabanggit ang pangalang Rina at Mucha. Akala ko dati babae lang yon na minahal niya noon. Pero ngayon, naiisip kong baka hindi lang simpleng nakaraan ang tinatago ng asawa ko. Baka hindi babae, kundi isang bagay. Isang nilalang. Isang gabi habang naglalaba ako sa likod ng bahay ni Janice, may lumapit sa akin. Isang matandang lalaki, payat at kuba, nakasuot ng lumang damit na tila gawa pa sa habi ng sinaunang panahon. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, pero hindi siya bastos. Tahimik siyang nakatayo, hawak ang isang maitim na kahoy na baston na may palamuting itim na kabibe.
Ako si Mang Lario, mahinang sabi niya, pero matalim ang tingin. Albularyo ako, pero hindi gaya ng iba. Tagapangalaga ako ng hangganan ng pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilikha sa dilim. Hindi ako agad naniwala. Sino ba naman siya para lumapit sa akin at bigla na lang magsabi ng kung ano-ano? Pero nang ilabas niya ang isang bagay mula sa kanyang bayong, napahinto ako. Isa itong lumang pulseras na gawa sa ginintuang hibla at may nakasabit na itim na mutya, parang kabibe, pero kumikislap kapag nasisinagan ng buwan. Ito ang mutyang iniwan sa iyo ni Edwin bago siya tuluyang sinakop ng anino. Hindi niya ito naipasa sa iyo pero panahon na. Napakapit ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong sumiklab sa loob ko. Init. Takot. Lahat. At nang ilagay ni Mang Lario ang mutya sa palad ko, bigla akong nakaramdam ng bigat sa balikat. Parang may bumalik, parang biglang may naalala ang kaluluwa ko, kahit hindi pa nakita ng mata ko. Ano to? Tanong ko. Protection. Kaalaman. At sumpa, sagot niya. Ang nilalang na si Rina ay hindi basta aswang. Isa siyang alindog ng dilim, nilalang na isinumpang magmahal ng isang tao, at kapag iniwan siya, ang buong angkan ng minamahal niya ay sinusumpa niyang magdusa. Napahawak ako sa tiyan ko. Sa isip ko, paano kung totoo to? Paano kung hindi lang ako ang pinagbabayaran ni Edwin? Paano ang mga anak ko? Mula noong gabi na yon, nagsimula akong makaramdam ng mga bagay na dati hindi ko nararamdaman. Tuwing gabi, nagiging matalas ang pandinig ko. Naririnig ko ang huni ng mga kuliglig sa kabilang bukid, ang yapak ng mga hayop sa gubat, ang mahihinang bulong na parang mula sa hangin. Parang may dumadaloy na kakaiba sa katawan ko, na parang gising na gising ang dugo ko sa bawat galaw. Pero sabay ng paggising na yon, dumating rin ang pagtanggi. Hindi ko ito gusto. Hindi ko ito pinili. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Gusto ko lang protektahan ang mga anak ko. Sinubukan kong iwan ang mutya. Tinago ko ito sa bowl sa ilalim ng kama ni Janice. Pero kinabukasan, nasa bulsa ko na ulit. Tila hindi na ako pinapalaya ng kapangyarihang minsan ng tinanggihan ni Edwin. At ngayon, ako naman ang sinusubo. May mga gabing tinatangka kong ipaliwanag kay Janice ang mga nangyayari, pero hindi niya lahat matanggap. Baka naman nasisiraan ka lang ng loob, anyway. Dahil sa pagkamatay ni Edwin, pero kahit anong paliwanag niya, mas pinipili ko ng manahimik. Kasi alam kong kahit siya, natatakot na rin. Minsan, habang hinihimas ko ang mutya sa gitna ng gabi, may boses akong naririnig, malambing, pabulong, pero malamig. Pumili ka, Mylene. Isuko mo ang mga anak mo at matatapos ang lahat. O ilaban mo ang di mo maintindihan at mawala lahat. Tinitigan ko ang mga anak kong mahimbing na natutulog sa tabi ko. At sa kabila ng takot, sa kabila ng kawalan, isa lang ang sigurado ko, hindi ko sila bibitawan. Pero kung totoo ngang hindi lang ako ang target, kung may sumpa nga sa dugo ng asawa ko, ibig sabihin, hindi lang ako ang delikado. Isang hating gabi, habang natutulog kaming lahat, may kumalabog sa bubong. Dahan-dahang gumapang ang anino sa bintana. At sa liwanag ng buwan, nakita ko ang dalawang mata, pulang-pula, at isang ngiting pamilyar. Si Rina. At doon ko naintindihan hindi ito simpleng laban ng tao, laban sa halimaw. Isa itong kwentong sinimulan ng pagmamahal na nauwi sa sumpa. At ako na ang susunod na bahagi ng kwento.
May mga gabi na hindi ko na alam kung saan natatapos ang panaginip at nagsisimula ang katotohanan. Sa bawat pagdilat ko, ang unang tanong ko palagi, ligtas pa ba kami? Dahil simula nang dumating si Rina, parang may multong nakadikit na sa bawat hakbang ko. Sa bahay ni Janice kami pansamantalang nanirahan. Siya ang nag-alok, at alam kong hindi ko na kayang bumalik sa bahay naming pinasok na ng kung anong nilalang. Si Janice, matagal ko na siyang kaibigan. Lumaki kami sa iisang barangay, sabay nagdalaga, sabay nagkapamilya. Pero kahit gaano siya kalapit sa akin, may mga bagay akong hindi na kayang ikwento ng buo, tulad ng sikreto ng pamilya ni Edwin. Noong unang taon ng kasal namin, may dumating na matanda sa bahay. Gabi rin yon, tag-ulan, at nakasuot siya ng basang barong at may hawak na baston na may ukit ng ahas. Hinahanap daw niya si Edwin. Sabi niya, may utang pa siya sa lupa at sa langit. Hindi ko na naitanong kung anong ibig niyang sabihin dahil pinalayas siya ni Edwin, galit na galit. Hindi na rin siya muling bumalik. Pagkaraan ng mga taon, minsan ko ring narinig si Edwin na sumisigaw sa gitna ng gabi habang nananaginip. Palagi niyang binabanggit ang pangalang Rina at Mucha. Akala ko dati babae lang yon na minahal niya noon. Pero ngayon, naiisip kong baka hindi lang simpleng nakaraan ang tinatago ng asawa ko. Baka hindi babae, kundi isang bagay. Isang nilalang. Isang gabi habang naglalaba ako sa likod ng bahay ni Janice, may lumapit sa akin. Isang matandang lalaki, payat at kuba, nakasuot ng lumang damit na tila gawa pa sa habi ng sinaunang panahon. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, pero hindi siya bastos. Tahimik siyang nakatayo, hawak ang isang maitim na kahoy na baston na may palamuting itim na kabibe. Ako si Mang Lario, mahinang sabi niya, pero matalim ang tingin. Albularyo ako, pero hindi gaya ng iba. Tagapangalaga ako ng hangganan, ng pagitan ng mundo ng tao, at ng mundo ng mga nilikha sa dilim. Hindi ako agad naniwala. Sino ba naman siya para lumapit sa akin, at bigla na lang magsabi ng kung ano-ano? Pero nang ilabas niya ang isang bagay mula sa kanyang bayong, napahinto ako. Isa itong lumang pulseras na gawa sa ginintuang hibla, at may nakasabit na itim na mutya, parang kabibe, pero kumikislap kapag nasisinagan ng buwan. Ito ang mutyang iniwan sa iyo ni Edwin, bago siya tuluyang sinakop ng anino. Hindi niya ito naipasa sa iyo, pero panahon na. Napakapit ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong sumiklab sa loob ko. Init. Takot. Lahat. At nang ilagay ni Mang Lario ang mutya sa palad ko, bigla akong nakaramdam ng bigat sa balikat. Parang may bumalik, parang biglang may naalala ang kaluluwa ko, kahit hindi pa nakita ng mata ko. Ano to? Tanong ko. Protection. Kaalaman. At sumpa, sagot niya. Ang nilalang na si Rina ay hindi basta aswang. Isa siyang alindog ng dilim, nilalang na isinumpang magmahal ng isang tao, at kapag iniwan siya, ang buong angkan ng minamahal niya ay sinusumpa niyang magdusa. Napahawak ako sa tiyan ko. Sa isip ko, paano kung totoo to? Paano kung hindi lang ako ang pinagbabayaran ni Edwin? Paano ang mga anak ko? Mula noong gabi na yon, nagsimula akong makaramdam ng mga bagay na dati hindi ko nararamdaman. Tuwing gabi, nagiging matalas ang pandinig ko. Naririnig ko ang huni ng mga kuliglig sa kabilang bukid, ang yapak ng mga hayop sa gubat, ang mahihinang bulong na parang mula sa hangin. Parang may dumadaloy na kakaiba sa katawan ko,
na parang gising na gising ang dugo ko sa bawat galaw. Pero sabay ng paggising na yon, dumating rin ang pagtanggi. Hindi ko ito gusto. Hindi ko ito pinili. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Gusto ko lang protektahan ang mga anak ko. Sinubukan kong iwan ang mutya. Tinago ko ito sa bowl sa ilalim ng kama ni Janice. Pero kinabukasan, nasa bulsa ko na ulit. Tila hindi na ako pinapalaya ng kapangyarihang minsan ng tinanggihan ni Edwin. At ngayon, ako naman ang sinusubok. May mga gabing tinatangka kong ipaliwanag kay Janice ang mga nangyayari, pero hindi niya lahat matanggap. Baka naman nasisiraan ka lang ng loob, Inway. Dahil sa pagkamatay ni Edwin, pero kahit anong paliwanag niya, mas pinipili ko ng manahimik. Kasi alam kong kahit siya, natatakot na rin. Minsan, habang hinihimas ko ang mutya sa gitna ng gabi, may boses akong naririnig, malambing, pabulong, pero malamig. Pumili ka, Mylene. Isuko mo ang mga anak mo at matatapos ang lahat. O ilaban mo ang di mo maintindihan at mawala lahat. Tinitigan ko ang mga anak kong mahimbing na natutulog sa tabi ko. At sa kabila ng takot, sa kabila ng kawalan, isa lang ang sigurado ko, hindi ko sila bibitawan. Pero kung totoo ngang hindi lang ako ang target, kung may sumpa nga sa dugo ng asawa ko, ibig sabihin, hindi lang ako ang delikado. Isang hating gabi, habang natutulog kaming lahat, may kumalabog sa bubong. Dahan-dahang gumapang ang anino sa bintana. At sa liwanag ng buwan, nakita ko ang dalawang mata, pulang-pula, at isang ngiting pamilyar. Si Rina. At doon ko naintindihan hindi ito simpleng laban ng tao, laban sa halimaw. Isa itong kwentong sinimulan ng pagmamahal na nauwi sa sumpa. At ako na ang susunod na bahagi ng kwento. May mga gabi na hindi ko na alam kung saan natatapos ang panaginip at nagsisimula ang katotohanan. Sa bawat pagdilat ko, ang unang tanong ko palagi, ligtas pa ba kami? Dahil simula nang dumating si Rina, parang may multong nakadikit na sa bawat hakbang ko. Sa bahay ni Janice kami pansamantalang nanirahan. Siya ang nag-alok, at alam kong hindi ko na kayang bumalik sa bahay naming pinasok na ng kung anong nilalang. Si Janice, matagal ko na siyang kaibigan. Lumaki kami sa iisang barangay, sabay nagdalaga, sabay nagkapamilya. Pero kahit gaano siya kalapit sa akin, may mga bagay akong hindi na kayang ikwento ng buo, tulad ng sikreto ng pamilya ni Edwin. Noong unang taon ng kasal namin, may dumating na matanda sa bahay. Gabi rin yon, tag-ulan, at nakasuot siya ng basang barong at may hawak na baston na may ukit ng ahas. Hinahanap daw niya si Edwin. Sabi niya, may utang pa siya sa lupa at sa langit. Hindi ko na naitanong kung anong ibig niyang sabihin dahil pinalayas siya ni Edwin, galit na galit. Hindi na rin siya muling bumalik. Pagkaraan ng mga taon, minsan ko ring narinig si Edwin na sumisigaw sa gitna ng gabi habang nananaginip. Palagi niyang binabanggit ang pangalang Rina at Mutya. Akala ko dati babae lang yon na minahal niya noon. Pero ngayon, naiisip kong baka hindi lang simpleng nakaraan ang tinatago ng asawa ko. Baka hindi babae, kundi isang bagay. Isang nilalang. Isang gabi habang naglalaba ako sa likod ng bahay ni Janice, may lumapit sa akin. Isang matandang lalaki, payat at kuba, nakasuot ng lumang damit na tila gawa pa sa habi ng sinaunang panahon. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling, pero hindi siya bastos. Tahimik siyang nakatayo, hawak ang isang maitim na kahoy na baston na may palamuting itim na kabibe. Ako si Mang Lario, mahinang sabi niya, pero matalim ang tingin.
Albularyo ako pero hindi gaya ng iba. Tagapangalaga ako ng hangganan ng pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilikha sa dilim. Hindi ako agad naniwala. Sino ba naman siya para lumapit sa akin at bigla na lang magsabi ng kung ano-ano? Pero nang ilabas niya ang isang bagay mula sa kanyang bayong, napahinto ako. Isa itong lumang pulseras na gawa sa ginintuang hibla at may nakasabit na itim na mutya, parang kabibe, pero kumikislap kapag nasisinagan ng buwan. Ito ang mutyang iniwan sa iyo ni Edwin bago siya tuluyang sinakop ng anino. Hindi niya ito naipasa sa iyo pero panahon na. Napakapit ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong sumiklab sa loob ko. Init. Takot. Lahat. At nang ilagay ni Mang Laryo ang mutya sa palad ko, bigla akong nakaramdam ng bigat sa balikat. Parang may bumalik, parang biglang may naalala ang kaluluwa ko, kahit hindi pa nakita ng mata ko. Ano to? Tanong ko. Protection. Kaalaman. At sumpa, sagot niya. Ang nilalang na si Rina ay hindi basta aswang. Isa siyang alindog ng dilim, nilalang na isinumpang magmahal ng isang tao, at kapag iniwan siya, ang buong angkan ng minamahal niya ay sinusumpa niyang magdusa. Napahawak ako sa tiyan ko. Sa isip ko, paano kung totoo to? Paano kung hindi lang ako ang pinagbabayaran ni Edwin? Paano ang mga anak ko? Mula noong gabi na yon, nagsimula akong makaramdam ng mga bagay na dati hindi ko nararamdaman. Tuwing gabi, nagiging matalas ang pandinig ko. Naririnig ko ang huni ng mga kuliglig sa kabilang bukid, ang yapak ng mga hayop sa gubat, ang mahihinang bulong na parang mula sa hangin. Parang may dumadaloy na kakaiba sa katawan ko, na parang gising na gising ang dugo ko sa bawat galaw. Pero sabay ng paggising na yon, dumating rin ang pagtanggi. Hindi ko ito gusto. Hindi ko ito pinili. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Gusto ko lang protektahan ang mga anak ko. Sinubukan kong iwan ang mutya. Tinago ko ito sa bowl sa ilalim ng kama ni Janice. Pero kinabukasan, nasa bulsa ko na ulit. Tila hindi na ako pinapalaya ng kapangyarihang minsan ng tinanggihan ni Edwin. At ngayon, ako naman ang sinusubok. May mga gabing tinatangka kong ipaliwanag kay Janice ang mga nangyayari, pero hindi niya lahat matanggap. Baka naman nasisiraan ka lang ng loob, anyway. Dahil sa pagkamatay ni Edwin, pero kahit anong paliwanag niya, mas pinipili ko ng manahimik. Kasi alam kong kahit siya, natatakot na rin. Minsan, habang hinihimas ko ang mutya sa gitna ng gabi, may boses akong naririnig, malambing, pabulong, pero malamig. Pumili ka, Mylene. Isuko mo ang mga anak mo at matatapos ang lahat. O ilaban mo ang di mo maintindihan at mawala lahat. Tinitigan ko ang mga anak kong mahimbing na natutulog sa tabi ko. At sa kabila ng takot, sa kabila ng kawalan, isa lang ang sigurado ko, hindi ko sila bibitawan. Pero kung totoo ngang hindi lang ako ang target, kung may sumpa nga sa dugo ng asawa ko, ibig sabihin, hindi lang ako ang delikado. Isang hating gabi, habang natutulog kaming lahat, may kumalabog sa bubong. Dahan-dahang gumapang ang anino sa bintana. At sa liwanag ng buwan, nakita ko ang dalawang mata, pulang-pula, at isang ngiting pamilyar. Si Rina. At doon ko naintindihan hindi ito simpleng laban ng tao, laban sa halimaw. Isa itong kwentong sinimulan ng pagmamahal na nauwi sa sumpa. At ako na ang susunod na bahagi ng kwento. Hindi ako agad nakatulog matapos kong makita ang mga mata ni Rina sa labas ng bintana.
Hindi ko na rin binuksan ang ilaw. Nanatili lang ako sa dilim, nakayakap sa mga anak ko na parang doon lang ako makakahanap ng lakas. Sa bawat tibok ng puso ko, parang may bumubulong, hindi pa tapos, Mylene, hindi pa ito ang wakas. Kinabukasan, wala akong nasabi kay Janice. Ayoko na siyang madamay pa. Nagkunwaring ayos lang ako, naglaba, naglinis, nagluto. Pero sa loob-loob ko, basag na ako. Ang totoo, gusto ko nang sumuko. Hindi ko pinangarap maging bayani. Hindi ko rin piniling mamuhay sa anino ng isang sumpa. Ang gusto ko lang noon ay isang simpleng pamilya, isang tahimik na buhay kasama si Edwin at ang mga anak namin. Pero kahit yun pala, hindi totoo. Pati ang pagmamahal niya may lihim. Akala mo ba, ikaw lang ang mahal niya? Paulit-ulit yang tinig ni Rina sa isip ko. Boses na parang halik na may tinik. Habang lalong lumalalim ang gabi, lalong lumalalim ang sugat sa puso ko. Kasi paano kung totoo? Paano kung hindi lang kami ang pamilya niya? Paano kung minahal nga niya si Rina at iniwan lang? Lumingon ako sa mga anak ko, si Ellie na 9 na taong gulang, at si Mia na 6. Walang kaalam-alam sa bigat ng kasaysayang pinapasan ko ngayon. Wala silang kasalanan. Pero dahil sa nakaraan ng ama nila, ngayon kami ang pinagbabayaran. Ilang gabi pa ang lumipas na parang wala, pero hindi ako mapakali. May mga aninong dumaraan sa gilid ng mga mata ko. Akala mo tao, pero paglingon mo wala naman. May mga tunog sa bubong, may mga bulong sa hangin. At isang madaling araw, naabutan ko si Ellie na nakaupo sa may bintana, gising. Anak, anong ginagawa mo dyan? May babae po, Mama. Sabi niya gusto niya raw akong isama. Sabi niya, kaibigan daw siya ni Papa. Napatingin ako agad sa labas, pero wala na. Walang tao. Walang babae. Pero sa loob-loob ko, alam ko kung sino yon. Nagdesisyon akong balikan si Mang Lario. Kailangan kong malaman kung anong klaseng halimaw si Rina, at kung paano siya titigil. Tinahak ko ang gubat sa dulo ng barangay, kung saan niya ako unang kinausap. Hindi ako sigurado kung nandun pa siya, pero tinawag ko siya sa pangalan. At mula sa lilim ng mga puno, lumabas siyang muli. Tulad ng dati, kalmado, payapa, pero may lungkot sa mga mata. Handa ka na bang marinig ang katotohanan, kahit masakit? Tanong niya. Tumango ako, kahit nanginginig ang kamay ko. Si Rina ay isa sa tinatawag naming lihim na alindog, isang nilalang na isinumpang magmahal ng tao, pero hindi maaaring mahalin pabalik. Noong panahon ni Edwin, inialay niya ang sarili sa dilim kapalit ng kayamanan. Si Rina ang gantimpala't kabayaran, isang tagapangalaga ng kanyang kasaganaan, kapalit ng pananatili niyang tapat. Humigpit ang hawak ko sa mutya. Pero nagbago ang puso ng asawa mo. Nagmahal siya ng tunay, ikaw yon. At nang layuan niya si Rina, sinira niya ang kasunduan. Hindi basta galit ang nararamdaman ni Rina, kundi pagkawasak. Parang may pumunit sa dibdib ko. Pati ako, hindi ko alam kung anong mas mabigat, ang katotohanang nagpakasasa sa kadiliman si Edwin, o ang katotohanang minahal niya ako ng totoo, pero hindi nakatakas sa kasalanan niya. Kaya ako ba ang kailangang lumaban? Tanong ko, pilit na nilulunok ang sakit. Bakit hindi siya? Bakit ako? Dahil ikaw ang pinili niya sa huli. At ang mutyang yan ay nakatali sa puso ng huling pagmamahal. Mula noon, hindi ko na inalis sa katawan ko ang mutya. Para itong init sa ilalim ng balat, minsan masakit,
minsan nagbibigay ng lakas. Tinuruan ako ni Mang Lario ng ilang pananggalang, dasal sa sinaunang wika, halamang dapat sunugin sa hating gabi, at mga guhit na dapat itala sa pintuan. Pero ang pinakamatindi sa lahat, kailangan kong tibayan ang loob ko. Dahil ang mga halimaw, madalas ay hindi lang katawan ang nilalapa, puso, alaala, at dangal. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga halamang pangontra, narinig ko ang iyak ni Mia mula sa loob ng bahay. Tumakbo ako agad. Wala si Janice. Si Mia, nasa sulok ng kwarto, nanginginig. May pumasok po, mama, bulong niya. Itim. Parang usok. Pero may mata po. Kinabukasan, nakita namin ang mga halaman sa labas, lahat na lanta, kahit hindi naman tagtuyot. At ang itim na abo, nakapaligid sa pinto. Muling bumalik si Mang Lario. Malapit na siya. Unti-unti niyang sinisira ang lakas ng paligid mo. Isa siyang nilalang na nagpapakain sa takot. Pero ako pagod na ako matakot. Nagsimula akong magsanay ng dasal, ng paggamit ng mutya, at ng mga panaginip na gabay daw sa landas ng kaluluwa. Minsan, sa panaginip nakikita ko si Edwin. Hindi nagsasalita. Pero palagi siyang umiiyak. At sa huling gabi, bago dumating ang totoong bangungot, may sinabi siya. Patawarin mo ako. At labanan mo siya. Dahil ikaw lang ang hindi niya kayang lamunin. Pero paano mo lalabanan ang isang nilalang na binuo ng sama ng loob, selos, at lumang pag-ibig? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Pero alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Dahil nitong gabi lang habang natutulog si Ellie at Mia, may narinig akong kumakaluskos sa kisam. At nang tumingala ako, nakita ko ang dalawang mata sa pagitan ng mga kawayan. Mapula, uhaw, at nakangiti. Hindi lang siya dumadalaw, papasok na siya. At kailangan kong maging handa. Kahit ang puso ko'y wasak, kahit ang takot ay kumakain sa akin, para sa mga anak ko, hindi ako urong. Mula noong gabing nakita ko ang mga mata ni Rina sa kisami, hindi na kami muling nakatulog ng mahimbing. Kahit tanghaling tapat, pakiramdam ko ay may aninong sumusunod. May hangin na palaging malamig kahit tirik ang araw. May mga ibon na lumilipad paalis mula sa bubungan, at mga alagang bigla na lang namamatay, walang sugat, walang ingay. Si Janice, kahit hindi ko na ikinukwento lahat, unti-unti na ring nakakaramdam. Isang araw habang naglalaba siya, napansin niyang nag-iba ang tubig sa batya, nagiging kulay abo, tapos parang may lumulutang na buhok. Huminto siya, tahimik lang. Pagkatapos, tumingin sa akin at saka lang nagsalita. Anyway, kahit anong ginagawa mong pagtakip, alam kong may masama sa paligid natin. Hindi mo na kailangang ilihim pa. Wala akong nasagot. Kasi minsan, mas mahirap ang tanggapin na totoo nga ang kinatatakutan mo. Kinagabihan, nagdesisyon kaming magbantay. 2 kutsilyo ang nilabas ni Janice, pinabalot sa asin at bawang. Tinuruan ko siya ng dasal na itinuro ni Mang Lario. Tahimik lang kami habang naghahanda. Sa pagitan ng mga galaw, naroon ang kabog ng dibdib naming pareho. Hindi namin alam kung anong darating o kung anong anyo ang dadatnan namin. Bandang 12:00 ng gabi, humangin ng malakas. Hindi yung karaniwang hangin. Ito yung uri ng hanging may kasamang bulong. Parang daing. Parang iyak. Parang pagtawag. Napasilip kami sa labas ng bintana. Walang tao, pero may gumagalaw sa mga puno.
Hindi hangin ang nagpapagalaw, kundi tila may humahawak. Isa-isa, ang mga alitap-tap ay nawala sa dilim. Ang mga ilaw sa post ng kalsada, bigla ring namatay. Tumingin sa akin si Janice. Hindi na niya kailangang magsalita. Pareho naming alam, paparating na siya. Dinala ko si Ellie at Mia sa isang sulok ng bahay at pinasandal sa altar. Nakapikit silang dalawa, mahigpit ang kapit sa akin. Naririnig ko ang hininga ni Mia na nanginginig, habang si Ellie naman ay pilit pinapakalma ang kapatid niya. Lalaban tayo, ma, mahina niyang tanong. Anak, para sa inyo. Para sa tatay niyo. Para sa lahat ng hindi na kayang lumaban. Habang nakapwesto kami sa loob, narinig namin ang mabagal pero matulis na kaluskos sa bubong. 1, 2, 3 hakbang. Parang may humahaplos gamit ang mga kuko. Rina, bulong ko sa sarili ko. Ang mutya sa leg ko ay biglang uminit, parang nagbabaga. Para bang sinisigawan ako ng kapangyarihan, handa ka na ba? Pero kahit ilang dasal ang kabisado ko, kahit ilang halamang gamot ang nakapaligid, hindi pa rin nawawala ang takot ko. Hindi ako sanay lumaban. Hindi ako albularyo, hindi ako mandirigma. Inalang ako. Isang babaeng iniwan, isang biyudang pilit bumabangon. Nagpaalam ako kay Janice, kung may mangyari sa akin, wala kang sasabihin ganyan, Inoy. Hindi ka mamamatay ngayon. Hindi tayo susuko. At bago pa kami muling magsalita, isang malakas na pagkalabog ang gumising sa buong bahay. May bumagsak sa sala. Dahan-dahan kaming lumapit. Nang silipin ko, wala akong nakita pero may marka sa sahig. Itim. Basa. Parang dugo pero malamig. Paglingon namin sa kusina, bumukas mag-isa ang gripo. Umalon ang tubig. Tapos unti-unting naging kulay abo. Lumabas ang amoy ng bulok na laman. Sa kisame, may tunog na parang may humahalik sa kahoy gamit ang dila. At mula sa anino ng likuran ng pinto, may narinig kaming boses. Hindi malakas. Pero sapat para manindig ang balahibo. Maylene, boses na Edwin. Napasigaw si Ellie, si Papa. Pero alam kong hindi. Alam kong ginagamit lang niya ang boses ng asawa ko para pumasok sa isip namin. Niyakap ko ang mga anak ko. Pinikit ko ang mga mata ko at saka sinimulang bigkasin ang dasal. Paulit-ulit. Kahit nanginginig ang boses ko, pinilit kong panindigan. Ang mutya sa leg ko ay lalong uminit. Parang apoy sa pagitan ng dibdib. Habang nagdarasal ako, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Hindi ko na binuksan ang mata ko. Basta ipinagpatuloy ko lang. Narinig kong sumisigaw si Janice sa likod ko, umalis ka. Hindi ka na welcome dito. Kasabay ng huling linya ng dasal, biglang umalulong ang hangin. May sumigaw. Hindi tao. Hindi hayop. Tapos katahimikan. Pagdilat ko, bumalik ang ilaw sa bahay. Ang mga halaman sa paligid, parang huminga ulit. Tumingin si Janice sa akin, pawis na pawis, nanginginig. Pero buhay. Ligtas. Niyakap ko ang mga anak ko. Hindi ko alam kung panandalian lang ang katahimikang iyon. Pero alam kong hindi pa tapos. Ilang araw ang lumipas. Wala si Rina. Walang bulong, walang anino, walang tunog. Pero lahat kami alam, nagmamasid lang siya. Hanggang isang hapon,
Habang nag-aayos ako ng mga halaman, may batang babae na lumapit sa harap ng bahay. Maputla. Basang-basa kahit maaraw. May hawak siyang maliit na kahon. "Ate, para po sa inyo," bulong niya. Pagbukas ko ng kahon, nandoon ang litrato ni Edwin at isang hibla ng buhok ko. Basa. Mabaho. May kasamang punit na papel na may nakasulat, "Isa ka na ring minahal. Oras mo na rin." At doon ko napatunayan, hindi lang siya nilalang ng dilim. Isa siyang sugat ng nakaraan na gustong bumawi. At paparating na siya muli. Sa susunod, baka hindi na siya lalaban mula sa labas. Baka sa mismong puso ko na siya dumaan. Hindi na ako mapakali matapos kong makita ang sulat sa loob ng kahon. "Isa ka na ring minahal. Oras mo na rin." Paulit-ulit itong naglalaro sa isip ko. Hindi ko alam kung pananakot lang o babala. Pero isang bagay ang malinaw, mas malalim pa ang galit ni Rina kaysa sa inakala ko. Hindi lang siya naghihiganti. Gusto niyang tapusin ang lahat ng konektado kay Edwin pati ako. Kinagabihan, habang tulog na ang mga bata, kinausap ko si Janice. Tahimik kaming nagkakape sa lumang upuan sa may bintana, yung laging kinakalawang ang bakal tuwing umuulan. "Janice, anong tingin mo sa sulat na to?" Sabay abot ko sa kanya ng papel. Basa pa ang gilid, amoy lupa. Binasa niya, at hindi ko inaasahang bigla siyang napapikit. Saglit. Para bang may pinipigilan. Pagdilat niya, hindi ko akalaing may luha sa mata niya. "Anyway, bakit, Janice?" Tumingin siya sa akin. Nanginginig ang labi niya. "May hindi ako nasabi sa'yo noon pa." Nanlamig ang buo kong katawan. Parang unti-unti nang nalalagas ang mga huling tiwala kong nalalabi. "Ano ibig mong sabihin?" Mahina kong tanong. Si Rina hindi lang siya basta kaibigan ni Edwin. Ako rin ay naging bahagi ng kasunduan. Umikot ang mundo ko. Hindi ko agad maintindihan. "Ano nang ibig mong sabihin?" Bago ka dumating sa buhay ni Edwin, kami ni Rina ang magkasama sa isang panata. Isang alay ng dugo at lihim. Nagkasundo kaming dalawa na kapag may umangkin sa puso niya, sisirain namin. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ko makapaniwala. Si Janice ang nagpakain sa mga anak ko, ang tumulong sa akin sa lahat, isa pala sa dahilan kung bakit kami ginugulo. "Pero bakit mo ko tinulungan?" Halos pabulong kong tanong. "Dahil iniwan din ako ni Rina," sagot niya. "Pinili ka niya bilang target. Ako, itinapon niya. Sinalo ko ang sumpa, nagkasakit ang kapatid ko, namatay ang ina ko, at ako hindi na makalapit kahit kaninong mahal ko. Sinumpa niya ako ng kalungkutan habang buhay. Lumuha ako. Hindi dahil sa galit lang, kundi sa dami ng tanong, sa dami ng sakit, sa dami ng pagtataksil. Bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto kong tubusin ang sarili ko. Gusto kong itama. Pero ngayon baka huli na." Tumayo ako. Walang masabi. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang pagkatiwalaan. Pero alam kong hindi na ako pwedeng huminto. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan. Hindi lang ito laban para sa puso ko, kundi para sa kinabukasan ng mga anak ko. Nang gabing iyon, bumalik ako kay Mang Lario. Hindi na ako nagtanong. Hindi na ako nagduda. Humiling na lang ako ng katotohanan. Sabihin mo na ang totoo. Ano talaga ako? Tahimik lang siya.
Saglit siyang kumuha ng palayok mula sa ilalim ng altar niya, binuksan, at inilabas ang isang lumang piraso ng tela, kulay itim na may bordang ginto. May simbolo sa gitna, araw at buwan na magkadikit. Hindi mo lang asawa si Edwin, Mylene. Isa ka rin sa tagapagmana ng lumang dugo, lahing tagapagtanggol laban sa mga alindog at aswang. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ko. Hindi mo lang ito dinanas dahil sa kanya. Nasa dugo mo. Nasa pagkatao mo. Bakit ngayon lang, tanong ko? Dahil ngayon lang bumalik ang huling alindog sa lupain ito. Ngayon lang muling nabuhay ang sumpa. At ikaw lang ang may lakas upang tapusin ito. Napaupo ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lahat ng tanong biglang naging mas mabigat. Kaya pala, kahit wala si Edwin, ramdam ko pa rin ang puwersa. Kaya pala, kahit walang halimaw sa harap ko, may apoy sa dibdib ko tuwing lalaban ako. Kaya pala hindi ako tuluyang natatakot. May bagay sa loob ko na matagal ng gising, tinatago lang. Pero hindi pa roon natatapos ang lahat. May isa pang bagay, dagdag ni Mang Lario. May nawawala sa kasunduan, ang huling bahagi ng lakas ni Rina ang orasyon na magpapalaya sa kanya sa katawan niyang lupa. Kapag nakuha niya yon, magiging ganap na siyang halimaw ng gabi. Hindi mo na siya kayang sugpuin bilang tao. Ano yon? Ang pangalan ng tunay na alay. Hindi si Edwin lang ang hinahanap niya. May isa pang kaluluwang nakatali sa kanya, at kung mahuli niya ito, tapos na ang lahat. Napakunot no ako. Sino ang tinutukoy niya? Tahimik si Mang Lario. Hanggang sa may ibulong siya isang pangalan na hindi ko inakalang maririnig. Si Mia E. Tumigil ang mundo ko. Anak ko. Hindi pwede bata pa siya. Hindi niya kailangan ng matanda. Kailangan lang niya ng inosente. At dahil si Edwin ang ama ni Mia, siya ang huling piraso ng sumpa. Nalaglag ang mutya sa kamay ko. Nanginginig akong napasigaw. Hindi ko hahayaang makuha niya ang anak ko. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Ngunit alam kong hindi sapat ang galit. Hindi sapat ang pangako. Kailangang lumaban ako ng buo, gamit ang dugo, dasal, at liwanag ng pinagmulan ko. Nang bumalik ako sa bahay, wala na si Janice. At sa kwarto ng mga bata, may isang sulat sa kama ni Mia, inay dinala niya ako. Hindi ko alam saan. Pero sabi niya, babalik ka rin sa kanya. Kasi ikaw ay isa rin sa amin. Hindi ko na napigilang mapasigaw. Isang sigaw ng inang nawala ang anak. Sigaw ng pusong nilamon ng takot. At sigaw ng isang lahing gising na muli, handang bawiin ang liwanag mula sa dilim. Sa huling linya ng sulat ni Mia, may isang tanong, bakit niya sinabing hindi mo ako totoo? At doon nagsimulang gumuho ang lahat ng akala kong alam ko. Pati ang pagiging ina ko. Naglalakad ako mag-isa sa gitna ng kagubatan, hawak ang mutya sa liig na ngayon ay kumikislap ng mapusyaw na liwanag. Buong katawan ko'y nanginginig, hindi lang sa takot kundi sa bigat ng katotohanang bitbit ko, na baka nga, ang anak kong si Mia ay hindi ko tunay na anak kundi isang bahagi ng sumpang nilikha ng pag-ibig, pagtataksil at kadiliman. Ang gabi tahimik pero punang paninindak. Ang mga sanga ng puno, tila may matang nakasilip. Ang hangin, tila may mga bibig na binubulong ang pangalan ko. Mylene. Mylene, sa isang gilid ng gubat, natanaw ko ang isang lumang bahay na bato, halos magiba na, balot ng gumagapang na ugat at mga damo.
Sa gitna ng dilim, nandoon siya, si Rina. Nakaupo sa isang antigong upuan, nakangiti, habang nasa harapan niya si Mia, nakatali at tulog. Dumating ka rin, anya, habang tila may saya sa tinig. Hindi ako sumagot. Tumigil lang ako sa tapat niya, pinilit patatagin ang loob. Ang mutya sa leg ko'y biglang uminit. Bakit siya? Bakit si Mia ang kailangan mo? Tanong ko, halos pabulong. Dahil siya ang natitirang koneksyon ko sa mundong to, siya ang huling piraso ng kasunduang nilabag niyong lahat. Dugo siya ng lalaking minahal ko. At dugo mo, tagapagmana ka ng liwanag. Kapag pinagsama, makakamit ko ang lakas na matagal ko nang pinapangarap. Hindi mo siya makukuha, sagot ko, nanginginig ang tinig pero buo ang loob. Anak ko siya. Kahit ano pa ang dugo niya, ako ang nagpalaki sa kanya. Ako ang umako sa lahat. Tumayo si Rina. Dahan-dahan, parang ahas na gumagapang. Ang dating maganda niyang mukha, ngayon ay bahagyang nabubulok, may lamat ang pisngi. May dumudugo sa gilid ng mata, pero ang mga mata niya ay mas buhay kaysa dati. Mapula. Gutom. Buo ang galit. Pumili ka, Mylene, anya. Ang sarili mong buhay o buhay ng batang yan. Hindi ko na siya pinatulan. Hinawakan ko ang mutya sa leg ko, at sabay kong binitiwan ang dasal na itinuro ni Mang Lario. Paulit-ulit. Buong damdamin. Sa bawat salita, may kirot, may takot, may panalangin. Sa bawat bigkas, lalong umiinit ang mutya. Ang paligid, nagsimulang lumamig. Umiikot ang hangin. Nagsisigawan ang mga ibon sa itaas. Biglang sumigaw si Rina. Isang sigaw na bumiyak sa katahimikan ng gabi. Dumilim ang langit, at mula sa kanyang likod, lumitaw ang hugis ng isang nilalang, mahaba ang pakpak, baluktot ang mga kamay, at ang boses niya ay nagbago, naging mababa, parang mula sa ilalim ng lupa. Mylene! Tapos ka na. Tumakbo siya sa akin. Parang kidlat ang bilis. Handa na ako. Isinilid ko sa dibdib ang mutya, at sabay kaming nagsalpukan. Wala na akong pakialam kung masaktan ako. Wala na akong pakialam kung mamatay ako. Basta mailigtas ko lang si Mia. Bawat hampas ni Rina, may bigat ng 100 taon ng galit. Bawat sigaw niya, parang sinasaksak ang utak ko. Pero sa puso ko, may umaapaw na liwanag. Hindi mula sa kapangyarihan, kundi mula sa pagmamahal. Tinamaan niya ako sa balikat. Tumilapon ako sa lupa. Dumugo ang gilid ng labi ko. Pero bumangon pa rin ako. Hindi ako pwedeng huminto. Mia, sigaw ko. Anak! Gumising ka! Napakilos ang bata. Dahan-dahang dumilat. Tumingin sa akin, at may luha sa mga mata niya. Inay, mahina niyang sambit. Lumaban ka, anak. Nandito lang ako. Sumigaw muli si Rina at biglang lumipad, papunta sa akin para sa huling atake. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, biglang kumislap ang mutya sa aking dibdib. Naging ilaw. Malakas. Matingkad. At sa gitna ng liwanag, nakita ko ang anyo ng aking yumaong asawa, si Edwin. Mylene, tapusin mo na, mahina niyang bulong. Edwin, pabulong kong sagot. Nasa iyo na ang lahat. Huwag mo nang hayaang manalo ang dilim. Pagkakailan lang si Edwin, pero sapat iyon para muling mapuno ng lakas ang loob ko. Tumindig ako, hawak ang mutya, sabay sigaw ng huling linya ng dasal,
Sa ngalan ng liwanag at pag-ibig, bumalik ka sa dilim na pinanggalingan mo. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong gubat. Isang sigaw ng pagkawasak ang lumabas mula kay Rina. Nang mawala ang liwanag, wala na siya. Tanging mga abo ang naiwan. Lumapit ako kay Mia, pinunit ko ang tali niya at niyakap ko siya ng mahigpit. Inay, totoo bang hindi ako galing sa'yo? Napapikit ako. Nanginilid ang luha. Hindi kita isinilang, anak. Pero ako ang umibig sa'yo. Ako ang pumili sa'yo. Ako ang nagmahal sa'yo ng buong puso. Kaya kung ako ang tatanungin mo, ikaw pa rin ang anak ko. Niyakap niya ako pabalik. Mahigpit. Hindi ko alam kung nauunawaan niya ang lahat, pero alam kong dama niya ang totoo. Bumalik kami kina Mang Lario. Hindi pa tapos ang lahat. Marami pang sugat sa paligid. Marami pang takot sa dilim. Pero ngayon, alam ko na kung sino ako. Hindi lang ako si Marlene ang biyuda. Ako ang tagapagmana ng liwanag. Ako ang ina. Ako ang protector. Pagbalik namin sa bahay, may isang huling liham sa pinto. Walang pangalan. Pero ang sulat kamay ay pamilyar. Hindi lahat ng nilikha ng dilim ay gusto ng kasamaan. Minsan, gusto lang din naming mahalin. At sa dulo ng liham, may guhit ng araw at buwan. Hindi ko alam kung sino ang nagsulat. Pero alam kong may isa pang kalabang hindi pa nagpapakita. Isa pang lihim na naghihintay ng tamang oras. Pero ngayon buhay pa ako. Buhay ang anak ko. At handa akong lumaban. Kahit pa muli akong balutin ng dilim. Pagkalipas ng gabing iyon, hindi na muling bumalik ang mga anino sa paligid ng bahay. Ang hangin ay tahimik na muli, ang mga ibon ay bumalik sa pag-awit tuwing umaga, at si Mia, bagamat may takot pa rin sa kanyang mga mata, ay unti-unting bumalik sa kanyang ngiti. Pero sa bawat ngiting iyon, alam kong may bahaging hindi na muling magiging katulad ng dati. Sa mga araw na sumunod, madalas akong mag-isa. Hindi dahil gusto kong lumayo, kundi dahil kailangan kong mag-isip. Bumalik-balik sa isip ko ang huling sandali ni Rina, ang sinambit niyang mga salita sa huling liham. Hindi lahat ng nilikha ng dilim ay gusto ng kasamaan. Minsan, gusto lang din naming mahalin. Sa totoo lang, hindi ko siya lubos na kinamuhian. Sinaktan niya ako, si Mia, at marami pang iba, pero sa dulo, nakita ko rin ang paghihirap sa kanyang mga mata. Ang bigat ng mga panata, ang galit na pinanday ng pagkabigo, at ang lungkot ng hindi kailanman matanggap. Si Janice, hindi ko na muling nakita. Wala nang bakas kahit saan. Sa iniwang sulat na naiwan sa kanyang kwarto, isinulat niya ang kanyang huling paumanhin. Anya, hindi ako bayani. Isa lang akong taong napagod sa dilim, pero huli na nang matutunan kong may liwanag pa rin sa puso ko. Sana balang araw, mapatawad mo ako, Inway. At pinatawad ko siya. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil gusto kong bitawan ang galit. Ang buhay ay punang sugat, at ang paghilom ay hindi laging tungkol sa hustisya, kundi sa kapayapaan. Si Mang Lario, bago kami magpaalam, binigyan ako ng isang huling bilin. Ang mutya ay hindi lamang pananggalang, sabi niya habang iniabot muli ang maliit na bato. Ito'y paalala na ang liwanag ay nasa loob mo, hindi sa bagay na to, kapag nawala yan huwag kang matakot. Dahil nasa iyo pa rin ang kapangyarihan. Inilagay ko ang mutya sa kahon at itinago sa ilalim ng altar. Ayoko na muling gamitin iyon bilang sandata.
Gusto ko na lang tandaan kung paano ito naging bahagi ng buhay ko, hindi bilang armas, kundi bilang paalala ng isang panahong halos mawalay ako sa sarili ko. Muling bumalik sa normal ang aming mga araw. Si Mia nagsimulang mag-aral ulit. Mas tahimik siya ngayon, mas mapagmasid. Pero kapag sabay kaming nagluluto sa kusina, o sabay naming pinapanood ang ulan sa may bintana, alam kong naroroon pa rin ang bata kong minahal, buo, matapang, at mapagmahal. Bakit hindi mo ako isinuko noon, inay? Minsan niyang tanong habang nag-aayos kami ng tanim sa bakuran. Napahinto ako. Tiningnan ko siya. Kumunot ang noo niya, tila pilit inaarok ang kasagutan. Dahil kahit kailan, hindi ko nakita ang sumpa sa'yo. Ang nakita ko ay anak kong kailangang protektahan, sagot ko. Tumango siya. At doon ko nakita sa kanyang mga mata ang liwanag na wala sa dugo, kundi sa puso. At doon ko rin naisip, hindi lahat ng koneksyon ay kailangang galing sa laman. Minsan, ang pamilya ay binubuo ng mga pusong pumili na magmahal, kahit hindi nila kailangang gawin. May mga gabi pa ring sinusundan ako ng panaginip, mga imahe ni Edwin, ni Rina, ng huling sagupaan. Pero hindi na sila pananakot ngayon. Parang mga paalala lang na ang dilim ay naging bahagi ng paglalakbay ko. Na hindi ko kailangang burahin ang nakaraan para lang masabing ligtas na ako. Sa baryo may mga bulong pa rin. May ilan na natakot, may ilan na lumayo. Pero may ilan ding lumapit, mga ina, mga batang lumaki sa takot, mga katulad kong minsang pinanghinaan ng loob. At sa bawat kwento nila, nagsimula akong makinig. Minsan, nagbahagi rin ako ng sa akin. Hindi bilang bayani, kundi bilang taong muntik ng malamon ng dilim, pero pinili pa ring lumaban. Isang araw, habang nakaupo kami ni Mia sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay, may hangin na dumaan, malamig, pero banayad. At sa saglit na katahimikan, narinig ko ang isang pamilyar na tinig mahina, parang hangin lang. Salamat na patingin ako sa paligid. Wala namang tao. Pero sa puso ko, alam kong si Rina yon. Hindi na siya bumalik, pero sa tinig na yon, dama kong natapos na rin ang kanyang paghihirap. At doon, habang hawak ko ang kamay ni Mia, sa gitna ng isang payapang hapon, naisip ko tapos na nga ang digmaan. Pero ang totoong laban ay araw-araw, ang pananatiling mabuti, kahit may dahilan kang sumuko. Ang pagpiling magmahal, kahit mas madaling magalit. Ang paniniwala na kahit minsan ka nang sinaktan ng dilim, may karapatan ka pa ring yakapin ang liwanag. At sa dulo ng lahat ng ito, may isang bagay lang akong natutunan, minsan, ang pinakamatinding laban ay hindi sa pagitan ng liwanag at dilim, kundi sa paniniwalang karapat-dapat ka pa ring mahalin, kahit nabahiran ka na ng anino.